Hello guys! My name is Arsen. Today meron po tayong isang panibagong device na ating i-unbox for today. And alam nyo naman siguro, nasa thumbnail naman na to. So ito ay galing from Dito Telecommunity. Pero binili ko to Pero from dito, this is the Dito Wi-Fi 5G. Powered by True 5G. I-unbox natin siya, pero bago natin siya unbox, ayan, pakita natin yung ayon dito sa kanyang box, meron siyang up to 100 Mbps. Explain natin mamaya kung bakit. Unlimited 5G data, and powered by True 5G and Wi-Fi 6. So, explore pa natin ito mga kaibigan. Let's unbox, and this is Pinoy Tech Monkey. So ito na nga guys, yung Dito Wi-Fi powered by True 5G. Pinakita na natin yung sa harap niyan. And kaya 100 Mbps is dahil sa RedCap technology. Yung RedCap guys is essentially True 5G, pero limited lang yung speed. So nandun pa rin yung benefit ng lower latency and mabilis sa connection. So kaya 100 Mbps lang dahil nga reduce capacity ang RedCap. So, in-explain naman natin yan sa PLDT Home Wi-Fi LTE Advanced Unboxing natin na makikita nyo dito sa taas. Dito. And, unbox natin. Check natin yung mga nakalagay dito sa kahon. Dito information lang ng device. And nakalagay 5G modem up to 100 Mbps. Dito naman sa gilid, social media nandito. Sa taas, nakalagay Dito Telecommunity still the #1 rated mobile network in the Philippines as awarded by Ookla. Ayun. So, binuboast nila na award-winning network sila dito sa Pilipinas. And social media lang din sa kabilang gilid. Sa likod, makita natin kung paano i-activate yung SIM. And activated na yung SIM nito dahil binili ko ito sa SM Marilao. And pina-activate na nila yung SIM. And makita nyo rin kung paano mag-change ng Wi-Fi name and password. Nakalabas na yung SIM card niya. So, nakalagay na siya actually. Kung makikita nyo, wala na dyan yung SIM card. Pero ito yung included na SIM card. Nasa loob na siya dahil na-testing na tong Wi-Fi. Unboxan natin siya guys. So, sa loob, makita po natin ang welcome to your all-around Wi-Fi na pamphlet. Nakita nyo kung paano i-activate, install your home Wi-Fi, kung paano isaksak, ay ganyan. Sa likod, get to know more on Dito Home Wi-Fi. Kung, itsura lang niya. Mamaya, ipag-uusapan natin yan. Ito ay warranty card. Ay, mag-focus. Warranty card. And Zowie Technologies, almost same siya. Ewan ko kung same or almost same lang nung doon sa LTE Advanced ng PLDT. Pero check natin. Ito yung QR code para sa app, para magamit mo yung maayos mo yung device via app. And then meron tayo dito quick start guide. Ayan. Ayan, 4x4. And ito yung mismong device itself. Ayan. Sa plastic. Ayan siya. Mamaya natin yan. And sa loob, isa na lang yung laman nito, which is yung power cable. Actually, power cable, ang tatak ay Huawei. Weird lang. So, ito na nga guys, yung Dito Home Wi-Fi device. And explore natin siya. So, sa harap, makikita natin, meron siyang indicator for status ng internet, Wi-Fi, and the signal. Itong R is ibig sabihin you are connected to 5G SA or 5G standalone. And kaya in-explain ko na rin ito, kaya 5G SA yung minamarket dito ni Dito. And sa PLDT naman is LTE Advanced lang, is dahil hindi available publicly yung 5G SA sa PLDT Home. Compared sa dito na naka 5G SA na yung kanilang 5G. Kaya minamarket nila ito as 5G and ito ay LTE Advanced lang. So sa taas, sa gilid,
At sa kabilang gilid ay wala naman laman. Sa likod, makita po natin, nandito pa rin yung antenna. Kung gusto nyo lagyan to ng external antenna para ma-boost yung signal. Kumbaga makasagap pa siya ng signal sa cell tower. Hindi ito na-boost yung Wi-Fi. And sa likod, meron tayong reset, power, telephone port. So, kung gusto nyo lagyan ito ng regular na dito SIM and gawing pantawag, pwede. And LAN ports. Actually, meron pang one port yan kung gusto nyo itong gamitin as a router kung meron kayong default na Wi-Fi like Converge or PLDT Home. And meron din itong WPS button. Bottom. Sa ilalim, may information ng Wi-Fi. Tinakpa ko na to. And, Zowie technology, pero sa taas nakalagay Brovie. Dito, hindi siya nakalagay. Model lang siya. And nakalagay is, wala din ng Zowie dito. So ito explicitly sinasabi na Zowie to. Pero ito, hindi. And sa ilalim din makikita nyo yung SIM card slot, which is ayun na yung SIM ng dito. Try nating ilagay yung included na dito SIM. So nakalagay na yung SIM. And mag-peel muna pala tayo. Sarap. So, saksak na natin. Check natin gaano katagal yung boot up. Okay. So, medyo weird tong scenario na to. Pero, let's wait a bit. Baka naman gumana bigla. Okay, kumana. So, ayan. So, nasa higit 1 minute yung boot up. And let's try to connect itong Wi-Fi. So, connected na tayo dito sa router. Ayan, nakadito na. And check natin yung dashboard. So, hindi ko i-install yung Huawei app. Check natin yung dashboard. So, ito muna yung dito Wi-Fi yan. So, meron siyang included na only 5G and 50 gig na 4G data. Valid for 30 days upon activation. So, it's only 1,490 mga kaibigan. And medyo nag-ano lang ako sa included na mga promos nito na pwede i-register dahil dalawa lang siya, which is yung 500 pesos na may 80 gig na data. And yung isa is yung only 5G na may 50 gig data for 800 pesos. Sana madagdagan pa yung promo catalog ni dito sa device na ito dahil sayang yung device. Nandito nga pala ako sa Busos, Bulacan, which is hindi 5G area ni dito. So, testing natin yung dashboard. So, may password siya na check natin sa label. So, upon login, nag-ano siya ng privacy notice. Agree natin. Overnight. Check natin update manually. Ayoko ina-update lang. Tapos, ayusin na natin yung Wi-Fi name. So, ayusin natin to. Okay guys, so connected na tayo sa Wi-Fi and na-change na natin. And ayan. Refresh na lang natin and mag-login muna tayo sa dashboard bago natin i-test yung Wi-Fi. So ayun. And mapapansin nyo naka 4G plus lang siya dito dahil nga wala ako sa 5G area. Pero, unexpectedly, naka 3 bar siya dito. Sa cellphone ko kasi, naka 2 bars lang siya, which is good sa tingin ko. And makita natin, meron ditong Wi-Fi settings. Ito, first time ko nakita ito sa dashboard nitong Wi-Fi na ito since dito sa PLDT, parang naka web browser lang yung interface niya sa kanyang device. Sa kanyang dito. Basta dito. And makita nyo dito, may device access, may Wi-Fi settings, pwede nyo palitan yung password. Meron ditong one-click check, may PC, itong menu, device, legal. Ano to?
Login lang uli. So medyo limited lang pala kapag nakaganto. Oh. Okay. Limited siya. Anyway, yan 4G Plus and may 5 GHz. Pero itong device na ito is hindi Wi-Fi 6 ready. So, check lang muna natin dito. Network settings. May APN nandito na built-in. Hindi na natin gagalawin niya. May Ethernet settings din. May Wi-Fi settings. Ayan. Naka 5G preferred. Ibig sabihin parang isa lang yung Wi-Fi name niya. Yung guest Wi-Fi parang naka-on. Hindi. So, hindi. Okay na pala kasi na-setup ko na. So, devices. Makita mo yung mga connected devices. Pwede kayo mag-block and unblock dito panigurado. Hindi. Makikita lang pala yung device. Or, hindi. Hindi makita. Anyway, tools. May SMS. Statistics. Kung gano'n nakalaki yung data nyong na-consume. And may parental control din. Advanced settings. Ito yung sa Wi-Fi. So, ayun. Makita nyo may AX na siya. Ibig sabihin, naka-Wi-Fi 6 naman talaga siya. And na-check ko rin naman kanina upon testing sa mall na gumagana naman yung Wi-Fi 6. Ito yung sinasabi ko, naka-on yung parang isang Wi-Fi. Turn off natin siya. Okay, may MAC filter, may WPS updates. Pero enough ko na yung overnight updates. Router, may DHCP. Huwag na yan. Security sa system. Ayan. Alam ko pwede dito mag-band lock. So, sa system settings, ayun, may developer options, relog in, and then pwede nyo kalikutin yun. Pero hindi ko masyadong nire-recommend. May schedule restart. Patay natin auto-update. So, ayun. So, naano na natin dashboard. I-speed test natin siya using 4G dito sa amin. Ang ina-expect ko na speed dito is around 10 Mbps. So, magugulat ako talaga kapag medyo malaki yung makukuha ko dito speed sa 4G. Okay, di naman ako masyadong nagulat. Ayan. So, nasa 5 Mbps yung download. Upload. Nasa ganun din. Or, bumaba siya. Hindi. Ganun lang din. Halos. So, ayun, nag-stop siya. 6 Mbps. So, expected ko naman yung speed na to. Pero, dadaling ko itong Wi-Fi na ito sa Mandaluyong para i-test. So, samahan nyo ako para mag-speed test sa Mandaluyong. And check natin kung maabot yung 100 Mbps niya. Which is, sa tingin ko, aabot naman dahil na-testing ko naman ito. Bago pala tayo lumipat sa Mandaluyong, nakalimutan ko i-testing kung gumagana yung regular na dito SIM dito sa Wi-Fi na ito. Pero expected ko naman na gagana siya. Pero meron sigurong limitations doon sa mga promos. So naka-insert na ang regular dito SIM dito. And nakalimutan ko din palang i-compare siya side by side with this router. Pero mamaya na to. Testing muna natin kung gagana. No, so, okay, meron na. Medyo matagal lang. So may signal na siya. And dito sa kanyang portal, may signal na. Hindi ko lang nakikita na merong internet, pero testing pa rin natin. Finding network. Wait na, side na. Okay. Good na. Yan, so dito pa rin nakalagay. Speed test natin. Okay, mukha namang gumagana yung regular na SIM. Pero parang limited ata yung
signal. Pero mukha naman hindi. Baka lang nag-fluctuate ngayong oras na to. So at least, alam natin na gumagana yung regular SIM sa modem. So sa tingin ko, nag-change lang ng band mula nung testing natin kanina. Dahil medyo mataas yung upload speed niya yun eh. So yun. Sa tingin ko, mas mabilis ito sa 4G compared sa 5G. So panigurado abot to ng 100 plus Mbps sa 4G. Pero kung mabilis yung 4G dito sa inyo, that's good. Pero hindi nyo magagamit yung only 5G niya. Yun lang yung con. So ngayon, sa side by side natin siya dito sa PLDT LTE Advanced Home Wi-Fi. Patay na natin yan. So makikita natin na same lang naman yung harap maliban doon sa logo. Wala naman ding ano sa taas, sa gilid, sa kabilang gilid. Sa likod, same lang naman sila. And may pareho lang din namang may antena sa likod. And sa ilalim, yung sinabi ko kanina na nakalagay dito is Brovie. Dito naman is wala. Model lang talaga. Yun yung minor difference lang, pero almost same sila. Yun. So, punta na tayo Mandaluyong. And that's our video sa ating dito Wi-Fi 5G. So may katanungan kayo or may mga gustong malinawan, comment down below. So sa tingin niyo ba sulit to? Sa tingin ko okay naman, sulit naman. Yung promos lang medyo may problema dahil 500 yung minimum, pero sana mabago yun. Yun lang naman. So yun, that's it guys. Thank you for watching. This is Binoy Tech Monkey.